Welcome po sa GIL Church. Ang GIL Church po ay non-sectarian, full gospel Christian ministry. Okay? Pag sinabing non-sectarian, tayo po ay hindi po tayo nagtatangi ng anumang relihiyon. At hindi rin tayo nagpo-promote ng relihiyon. Non-sectarian. Full gospel po sapagkat tayo po ay nag-aaral at nagtuturo at namumuhay, sinisikap. Ang mga katuruan po nagaling lamang po sa Biblia. Kaya full gospel. Hindi po tayo nag-aaral ng mga aralin na ginawa ng labas sa Biblia. Pure po tayo, Bible. At Christian ministry po tayo, ang GIL Church, sapagkat tayo po ay mayroong paniniwala doon sa sinabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Na ang sino mang pong nakipag-isa sa ating Panginoon ay isa na pong bagong nilalang. Ang lahat ng mga dating buhay ay napapawi, sabi ng Bible. At ang lahat po ay nagiging bago na. Sa atin po pagkapatuloy sa Panginoon, pagkapatuloy sa Panginoon, ay nangyayari po sa atin to, yung sinasabi po ng Bible, that the Lord is changing us from glory to glory. Okay po? From one amount of glory to another glory. Yun po yung pagbabago sa atin ng Panginoon. Kaya po, tayo mga Christian, hindi po nangahulugan tayo po ay perfect. Kapag tayo po ay lumakad o nagsimula sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng pagpapasimula. Tayo po ay sinichange ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay process. Okay? Pakisabi po sa katabi, process pala yun. Yan. Pakisabi ulit sa katabi, kaya pala ganyan ka pa rin. Pinaprocess ka pa pala. Ayan, para maiwasan natin yung pagiging judgmental sa ating kapwa. Pag nabuksan natin ang ating isip sa katotohanan, pinaproseso pala tayong lahat ng Panginoon. Judgmental, bawal judgmental. Yan, naririnig natin yan sa labas bawal judgmental. Hindi po tayo tinuruan ng Panginoong maging judgmental. Ang tinuro po sa atin ng Panginoon, love your neighbor. Ano yung standard? As yourself. Paano minamahal ang iyong sarili? Mahalin din natin ang ating kapwa. Okay? Dahil yan po ay pinaprocess. Pag naintindihan natin na pinaprocess yan, talaga pinaprocess pa. Tagal-tagal lang Kristiyano yan wala kang pakialam kung paano siya pinaprocess. Talaga? Leader na yan ganyan pa rin. Ganon talaga ang pagka-process niya Ikaw kaya, tingnan mo rin lang sarili mo. Pinaprocess ka pa rin. So, pinaprocess po tayo. Kaya wag po kayong matakot. At wag kayong mag-alala. Dito po sa Christian community, naiintindihan po natin na ang bawat isa po ay pinaproseso ng Panginoon. Okay po? Hindi po yung naging Kristiyano ka na, ang tingin sa'yo dapat mukha ka ng anghel. Hindi dapat, nung tinanggap mong Panginoon, nung hindi na tayong tinutubuan ng mga pakpak, diba? Baka meron na nga. Kapain yung katabi. Wala, diba? Tao pa rin talaga tayo, imperfect. That's why we need a perfect God. The perfect God. Kaya po tayo nagpapatuloy sa Panginoon, hindi po dahil tayo po ay mga banal, kundi nagpapatuloy tayo dahil patuloy po natin kailangan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Habang nabubuhay tayo dito po sa magulong sanlibutan ito. Dahil ang pinaka-safe na lugar po ay ang presensya at ang kamay ng Panginoon. Amen po? Palakpakan natin sandalang Panginoon dyan. Hallelujah. Kaya na pa ako nag-iisip, meron ako na-prepare na teaching actually kanina. Tapos kinakapa ko pa rin si Lord. Anong gusto mong i-share ngayong umaga na ito? Ang ganda nung kaninang verse na Isaiah 30, O people of Zion, who live in Jerusalem. May mga people of Zion kasi kumalat. Hindi na namuhay sa Jerusalem. People of God, Kristiyano. Pero hindi bumalik sa camp. Wala sa camp, Assurance po ng Panginoon, who live in Jerusalem, you will weep no more. Si Lord kasi hindi niya po kayang tiisin na makita po yung mga paghihirap po natin at pagdadalamhati. Sino po sa inyo nakaranas ng mga paghihirap at pagdadalamhati?
Taas po ng kamay para gusto ko malaman kung sinong makaka-relate sa message na yon. Yan, salamat po. Lahat po tayo. Walang exempted. Nakaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay. Lahat po tayo nakaranas niyan. Pero salamat sa Panginoon. Kasi si Lord mismo nagsabi, in this world, you have many troubles. Normal na may trouble po sa mundong ito. Madalas kong binabalik-balik yan sa preaching ko, yung verse na yan. In this world, you have many troubles. Para maging normal lang sa atin, troubles lang pala eh. Sabi ng Lord, normal. But take heart. Lakasan mong yung loob, sabi ni Jesus. In this world, you have many troubles, but take heart. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Huwag kang mag-alala. So kung si Lord, napagtagumpayan niya na yung mundong magulo, dikit ka na sa Lord. Amen po? Kasi kung hihiwalay ka sa Panginoon, mararamdaman mo talaga yung mundo na pasan-pasan mo. Ang hirap kaya. Ang iba po, sumuko dyan eh. Tinapos talaga yung buhay. Malungkot po yan. Kaya po, obligasyon po natin, trabaho natin na lapitan, puntahan talaga ang tao para sabihin sa kanila yung mga magagandang balita, mga pangako ng Panginoon. You will weep no more. How gracious He will be when you cry for help. Kala lang natin yung ating mga prayer hindi po naririnig ng Diyos. Naririnig po ng Panginoon. Ba't di siya sumasagot? Ano bang sagot ang gusto mo? Kasi humingi ako ng kotse. Walang kotse. Minsan yung sagot ni Lord, ina-expect natin dumating sa atin dapat. Minsan yung mga hindi dumating, sagot na rin ni Lord yun. Amen po? Bakit hindi kaya ni Lord binigay yung aking hinihingi sa season na to? Sinagot ka na ni Lord. Hindi talaga niya binigay sa season na ito. Our God is an answering God. Hindi siya bingi. Gusto mo kasing sagot, binigay ni Lord sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng sinagot na ni Lord. Pag hindi binigay ni Lord, yun na po yung kanyang sagot. Sa season na ito. Kung bakit hindi binibigay ng Panginoon sa season na ito, baka inihahanda ka pa ng Diyos para tumanggap ng iyong hinihingi. Alam ng Diyos po ang lahat. Ang kailangan lamang po natin ay magtiwala tayo sa Panginoon. Inihahanda ng Diyos. Madalas yan ang inihahanda ng Panginoon yung ating mga puso. Pag hindi ready ang ating puso sa ating hinihingi, yung ating isip, mabilis yan manghingi eh. Pero ang ating puso, hindi ready. At kapag ibinigay ng Diyos yun, sa season na yan na hindi ready ang iyong puso, ikasisira mo yun. Pwede kang magyabang, pwede kang makalimot. Maraming mga pagsubok po ang dumaan dyan, di nakapasa. Nakalimot sa Panginoon nung binigay ng Diyos ang kanilang hinihingi. Kung tao lang si Lord, nadala talaga si Lord. Nadala. Okay po, pagkatapos humingi sa Diyos ng pagpapala, anong binigay ang pagpapala? Dati, praise the Lord pa eh. Nung dumating, humihingi, nung dumating pagpapala, erase the Lord na. Kaya minsan, maganda rin hindi tayo muna pagpalain ni Lord eh. Yan ang sagot talaga ni Lord eh. Kasi mas mahalaga pa si Lord kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Dalawang bagay kasi ang nagde-define sa atin. Unang-una, sa mga panahon na wala ka. Yan, tingnan mo yung sarili mo, grabe ka, the-spirit mo niyan. Hallelujah, Jesus! Halos tumago sa third heaven yung hallelujah mo eh. The spirit move eh, grabe yung paglilingkod, asikaso, everything, lahat. Isa yan sa definition mo, yung panahon na walang-wala ka. Ito pa ang isa, tingnan mo sarili mo rito. Sa panahon naman na meron ka na, tingnan mo sarili mo dyan. Praise the Lord! Hallelujah, Jesus! Pa ba? Wala na. Ang dami pong hindi nakapasa dyan. Pwede ba? Pareho lang. Yung panahon na wala ka at panahon na meron ka, pwede bang parehong hallelujah, praise the Lord? Sabi ni King David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Sabi ng Bible, Psalms 34, I will bless the Lord at all times. Maging sa mga times po na wala.
Sa times na may mga sakit, sa times na kapos, maging sa times na wala pa yung prayer ko, sa times ng trouble, o sa times ng blessing, sa time na andyan na yung blessing, sa time na masaya, sa time na lungkot, at all times, I will bless the Lord. Hindi apektado no? Hindi conditional yung ating pagsamba at pagmamahal sa Diyos. Si Lord kasi hindi rin conditional ang kanyang pagmamahal sa atin. Yan po yung mga ugali ng nagmamahal sa Diyos. Alam mo, kailangan ma-develop sa atin yung pagmamahal talaga at pagtitiwala sa Diyos. Yon ang magbibigay sa atin ng security para mamuhay po tayo ng maayos. Balikan natin yung verse kanina, Isaiah 30, verse 19. People of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. Hindi ka na magdadalamhati. Diyan sa pasanin na yung dinadala. You will weep no more. You will never be the same again. Ganda ng awit natin kanina, I surrender, I surrender. Yung mga nagmamahal sa Diyos, tsaka nagtitiwala, ito yung lingwahe ng kanyang bibig, I surrender. Lord, mahal kita sinusuko ko sa iyo lahat. Nagtitiwala ako sa iyo, sige, sa iyo na rin to lahat. Minsan kapag hindi tayo nagtitiwala sa tao, ang hirap bitawan ng isang bagay, no? Sa'yo na lang to, Brad. Pag nagtiwala ka, bitawan mo na. Bitawan, hawakan mo, ha? Amen po? Ang tawag doon, surrender, offering, giving, no? Pero yung hawak-hawak mo pa, ikaw pang magde-decide. Nako po, ito na naman tayo. Okay, i-relate natin sa prayer. Baka meron kayong tumatakbo na sa isip nyo. Sa prayer yun. No? Lord, I surrender everything to you, Lord God. My weaknesses, Lord God. Pag binigay mo sa Lord, bitawan mo na yun. Hindi yung kapit-kapit mo pa. Lord, pag nakachimpo ka, pahiram mo na ako, Lord. Saglit lang ito. Hindi mo mahihiram sa Lord yun pag binitawan mo na talaga sa Lord. O kaya yung mga worry, mga alalahanin, Lord, I surrender everything to you. Cast all your cares for Christ, sabi ng Bible, for He cares for you. Cast, ibigay mo na. No? Pag binigay mo na ang lahat ng iyong mga alalahanin sa Panginoon, bitaw na. Kasi pag hawak-hawak mo pa yon, iindahin mo na naman ang hapdi at kirot na dulot sa iyong damdamin. No? Nung mga hinanakit na yan, yung mga alalahanin, Lord, paano ito Panginoon? Marami kaming babayaran, marami kayong asikasuhin, ganito pang aking kalagayan. Bitaw na, surrender everything to God. Hayaan mong si Lord po ang in charge dyan sa iyong itinaas. Amen po? Yun po yung nagmamahal at nagtitiwala. Sabi ko nga po, yung kanyang pangungusap ay surrender. Tapos, I want to know you more. Pag nakilala natin ang husto ang Panginoon ng mas malawak, mas mataas, mas malalim, tsaka mas wow. Wala kang ibang gagawin talaga, isusuko mo ang buhay mo sa Diyos Kasi siya na magiging lahat-lahat sa iyo. The more you know God. Pero kapag mayroon po tayong mga withhold sa ating buhay, yun po ang mga indikasyon na hindi mo pa masyadong kilala ang Diyos. Amen po? At hindi ka pa lubos na nagtitiwala sa Kanya. How gracious He will be when you cry for help. Ganyan po si Lord. Ang ating prayer kanina, Lord, I want to know you more. Isa sa katangian ng Panginoon, ito po, how gracious He will be when you cry for help. Yung ating hikbi sa ating mga prayer, minsan hindi ka naman formal na lumuhod at humingi at nagpipray sa Lord. Pero yung hikbi mo sa isang sulok, sa loob ng bahay nyo, prayer ng puso mo yon at naririnig yun ng Diyos. No? How gracious He will be when you cry for help. As soon as He hears, He will answer you.
Hindi po si Lord magpapadelay. Sabi ko nga po sa inyo, God is an answering God. As soon as He hears, sa oras na ikaw po ay humingi sa Diyos ng cry for help, cry of the heart, hindi to literal na kailangan mong umiyak. Ano ho? Yung cry, yung iyak ng yung puso, sigaw ng yung puso, panalangin, daing ng yung puso. Yan po yung cry for help. As soon as He hears, He will answer you. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos, pag-aari tayong lahat ng Diyos. Ano ho? He will answer you. Diba't napakaputi, palapakan natin sandali ang Panginoon dyan. Kailangan lamang po nating magtiwala sa ating Panginoon. Next verse tayo, verse 20. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes, you will see them. Natakot tayo minsan once upon a time. Teachers will be hidden no more. Hindi na magtatago. Yung mga bagay na nagtuturo sa atin mailalabas na po. At ang sabi ng Panginoon, hayaan nyo na minsan, binigyan ko kayo ng mga bread of adversity. Kailangan nyo rin kasing minsang disiplinahin at kunin ang inyong atensyon. Hayaan nyo nang bigyan ko kayo ng water of affliction. Yung mga nasugatan tayo, ininda, napilayan. Minsan pinapayagan din ni Lord yan Yan yung kanyang mga instrument, tools. Para makuha rin yung ating atensyon. Kasi kung blessing kaagad ang bibigay ni Lord, ang dali nating makalimot. Minsan, hapdi, sugat. Tsaka pwede ba? Huwag na natin hayaang dumating pa doon sa mga masusugatan muna tayo at masisira sa tayo manunumbalik sa ating Panginoon. Amen po? Matuto na tayo. Your teachers will be hidden no more. Yung matuto na tayo sa tinuturo sa atin, minsan gusto nating matuto, kailangan nating maranasan muna. Mas mahirap matuto sa karanasan kasi marami kang tuition fee na babayaran doon. Testimony, oras, opportunities, lalagpas lahat yun. Buhay. Pag natuto ka na, mare-restore naman yon. Kasi may restoration si Lord. Mare-restore yun, may babalik lahat yun. Kaya lang sabi ko ngayong time, sayang. 40 days lang sana na-enjoy mo na yung promised land. Inabot ka pa ng 40 years sa katigasan ng ulo. Pero promised land pa rin. Kasi God is a faithful God. Mararanasan pa rin natin. Tingnan mo yung kabutihan ng Panginoon. Verse 21. Ito po yung ugali ni Lord. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Diba't napakabuti ng Panginoon? Yung kahit minsan sa likot natin, liko sa kanan, liko sa kaliwa, huminto. Pero sabi ni Lord, hindi kita lulubayan. Mabuti sa Lord, hindi napagod sa atin, Ganon si Lord pa nagmahal, hindi napapagod. Sino po sa inyo ang nagmahal tapos hindi siya napagod sa kanyang minamahal? Pwede ba pakitaas ang kamay? Walang nagtaas ng kamay. Si Vince lang mag-isa. Ibang uri ka, Vince, ikaw lang talaga. Okay. Kasi alam mo, ang ibig nilang sabihin kaya hindi sila tumaas ng kamay, napapagod din sila pag nagmahal sila. Nakakapagod naman talaga. Tigas ng ulo mo, sinabi nang wag kunin. Di ba? Yung matitigas, yung... Pero, yon, hindi iniinda ang pagod. Grabe sa Lord, susundan pa rin kita. Your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Walk in it. Di ba? Kaya yun ang dahilan kaya tayo naririto. At nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Kahit maraming beses tayo nagtangkang turn to the right, turn to the left. Minsan nga, paatras pa binangga talaga natin si Lord sa maraming pagkakataon. Pero ganun pa rin, how gracious He will be. Di ba? Palakpakan natin sandali ang Panginoon dyan. Hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Tinitle ko sa ating message, When You're Down and Troubled. Alam mo, ang Tagalog ko niyan, pagod ka na ba? Yan. Sino po sa inyo ang nakakaramdam po ng pagod? Yes po, lahat po tayo. Lahat po tayo napapagod. Yung pagod na yan, minsan agent yan para po tayo ay manghina, manlamig, wag nang magpatuloy. Amen po? Pagod nanghina at hindi na nagpatuloy. Number 1 po, na kailangan natin, admit your real situation. Marami po yan, hindi na po nakapagpatuloy. Huwag po tayong magpipretend. Kung gusto mong gumaan ang iyong buhay, ang una mong gagawin, i-admit mo muna, may mabigat talaga akong kalagayan. Halimbawa, sa iyong health, grabe ng ubo mo. Ang lalim na ng hugot ng ubo mo. Malalim talaga mula doon sa ilalim ng iyong lungs. Pag ganun talaga yung hangin. Tapos sabi mo, wala to, okay lang. Oy, magpa-check up. Hindi wala to. Admit your real situation. Pag hindi mo in-admit ang iyong tunay na kalagayan, hindi ka magsisimulang ma-realize o ma-check up, at magbibigyan ng karampatang lunas ang iyong kalagayan. Admit. Marami po na nagmamaang-maangan, nagpapanggap, nagpipretend na walang mga dalahin sa buhay. In fact, namuhay silang mayroon silang kabigatang dinadala. Sinanay na. Parang sinanay na ba? Total, magaan lang naman to. Okay lang naman. Magaan talaga to. Ben, sabakan mo nga. Hindi ka naman napapagod Tayo ka. Ayan. Ganyan mo, Benz. Magaan lang, di ba? Parang ganyan yung life natin. Diyan ka lang huwag kang gulaw. Diba tayong lahat? Magaan lang naman. Inaantay pa nga nating bumigat yan saka tayo matataranta. Pero dahil magaan lang, namumuhay pa rin tayo. Nag-aaral, nagbabasketball, nag-iigib ng tubig, nagla-love life, social media, nag-ministry. Yung pang-araw-araw mong buhay, pero meron kang dalahin. Si Benz, pag mga isang linggong nakaganyan, ano kayo mangyayari? Di ba? Ngayon, magaan yan. Pero isang linggo siya nakaganyan, o kaya inabot ng isang buwan, inabot ng isang taon, paralyzed ka. Di ba? Kumatos ka pa. Yung ilang taon mo na, matagal mo ng panahong binibit-bit yung sinasabi mo magaan, pabigat po ng pabigat yon. Malaki pong impact nun sa buhay mo na ipaparalyze ka, ihihinto ka at hindi ka makakapagpatuloy. In fact, minsan lumalala yon dahil sa maliit na bagay na napabayaan. Ito po yung tip sa atin. Acknowledge your real situation. Tingnan po yung mga verses sa Bible tungkol dyan. Psalms 42 verse 6. Sabi dyan, my soul is downcast within me. Therefore, I remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar. My soul is downcast with me. Yung psalmist, inamin niya sa kanyang sarili, bagsak talaga ang aking spirito. Huwag tayong, yung may sugat ka na, dinadala-dala mo lang. Sa bandang dulo yan, durog ka na. Sabi ko nga po, paralyzed ka. Kasi simula, ang galing kasi nating magdala Kasi simula yan. Kaya mo pang dalhin. Pero pag pinatagal mo, sisirain ka na nun. Malaking pasanin yon. Sa Bible, tinan niyo po yung mga nauna sa ating mga Christians. My God, my soul is downcast within me. Umamin, inacknowledge sa harap ng Panginoon na mahina siya. May mga problema. Psalms 38. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Grabe, Kailangan mong i-acknowledge yun. Kasi kung nagmamaang-maangan ka, hypocrisy naman yung tawag doon Yung meron kang dinadala-dala, tapos okay lang, nakangiti ka pa rin. Hindi po. Sa totoo lang, kailangan mong maging totoo.
Sa totoo lang, kailangan maging totoo, di ba? Ano ho? Verse 38, tinan mo yan. I am bowed down and brought very low all day long. I go about mourning. Hirap na aking kalagayan. Bagsak talaga kang espiritu. Yun po yung tinatawag na acknowledgement. I-admit mo lang sa iyong sarili, may problema ako. Huwag mong ituring na hindi problema ang problema. Yung may hika ka na sa mo, normal lang ito. Mandang dulo, patay ka. Tinuring mong normal ang hindi normal eh. Okay po? My back is filled with searing pain. There is no health in my body. Yan po, di ba? Mga acknowledgement. Verse 8. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. Ano ho? Yung mga pangungusap na yan ay nagpapahayag lang ng pagkilala na may sugat ka. Ano ho? Wag po nating ulitin ko pa muli. Pag alam mong may dinadala ka, aminin mo lang po na may dinadala ka. Yan lang po, makakagaan na yon. Doon ka na makapagsimula. Okay? Pangalawa po, 5 lang ito. Consider your load capacity. Mga kapatid, kung bakit bigat na bigat ka na sa iyong dalahin, hirap ka na, halos gumagapang ka na, no? Ang hirap, sabi ko nga po, makaka-apekto yan sa pag-abot mo ng yung goal. Consider your load capacity. Ano po ibig sabihin nito? Tayo pong lahat, meron po tayong mga load limits lang. Yung ating brain, yung ating damdamin, hanggang doon lang po yun. Huwag mong susubrahan yun. Di pa ba yung mga tulay, pag dumadaan kayo, 20 tons. Ibig sabihin, yun lang yung kanyang load limit. 20 tons lang ang pwedeng dumaan dyan sa tulay na yan. Pag lumagpas doon, break. Wasak. No? Mawawasak. Tayo po, meron tayong capacity lang na magbitbit ng problema. Kaya nga sabi ng Panginoon, for the yoke I will give you is easy. May yoke talaga. May load talaga. And my burden. May burden talaga. Si Lord nga nagsabi, at sa Kanya pa nga manggagaling eh. May load talaga tayong papasanin. And my burden is light. Magaan lang. May limit lang po tayo. Kaya ka stress na, nilagpasan mo na ang load capacity, yung load limits. Halimbawa, sa motor, yung motor hanggang 1 angkas lang. Sa Pilipino, hindi. Hanggat may upuan. Ayan, di ba? Habal-habal pa yan. Magagawa pa tayo ng paraan, di ba? Hanggat may mauupuan talaga. Yan. Kaya walang tumatagal sa ating sasakyan. Pilipino. No? May mga load limits lang po yan. Hindi ka pwedeng lumagpas. Kahit naman sa aeroplano, di ba? May mga load limit lang yung pasahero. Hanggang dito lang po yung inyong bagahe. Hindi na pwedeng lumagpas. Kasi pag nilagpas natin yung load capacity, disgrasya po ang kasunod. Sa buhay, ganun din. Ano ho? Kaya wala ka ng time sa maraming bagay. Sinaksakan mo ang sarili mo ng maraming load. Tapos magpo-post ka sa Facebook, stress. Unload po, mag-unload tayo, mga bagahe. Sila Paul, nung sila ay tinamaan ng bagyo, lulubog yung barko. Yung unang ginawa nila Paul, pinagtatapon yung mga unnecessary baggage. Yun ang nagpapabigat. Yung mga bagahe po na hindi kailangan. Iwanan mo yung mga importanteng bagahe. Huwag mo namang itapon yung mga necessary baggage. At pag nawala na yung bagyo, naku, mga posporo lang pala itong iniwan ko, yung mga pitaka ko, pinagtatapon ko. Ano? Itapon mo yung mga unnecessary. Please. Yung mga wala namang kinalaman sa pinaka-importante sa buhay mo. I-unload mo yun. Ako po, marami rin akong load. Pinapractice ko yung management. Okay? Tapos, sa management, may load limit. Lahat po may load limit eh. Ang kailangan ko ng time para sa ministry. Otherwise, hindi na rin ako magiging effective individual. Ano ang saysay ng buhay ko kung hindi ako naglilingkod sa Panginoon? Wala ring meaning yung mga yon sa akin. Position, power, money, wala siyang meaning sa akin. Ano ho? Ang meaning sa akin na magiging meaningful ang buhay ko kapag ako'y naglilingkod sa Panginoon.
So, identify your priorities para malaman mo kung ano ang dapat i-unload. Okay? Kasi kung lahat na lang ng offer sa'yo, tinanggap mo, ayan po, dyan magsimula yung burden. Pasanin sa buhay at sasabihin mo, pasan ko ang mundo. Hallelujah. Psalms 38 verse 4. Okay? Ano sabi dyan? Psalms 38 verse 4. Diyan ay kanina. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. No? Too heavy. Too heavy to bear. I-unload. Mas magaan ang buhay kapag wala tayong masyadong alalahanin. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon maging simple lang ang buhay. Simplihan lang natin ang buhay. May pamilya, may ministry, hindi naman naghihirap. Kasi nagsisikap, okay na yun. Ano pa lahat? Kung aagawin naman ang iyong oras sa Panginoon. Sabi ng Bible, what shall a prophet for a man to gain the whole world? Yet, nakataya naman ang kanyang kaluluwa. Wag na. Sa inyo na lahat, Dahil ang pinakamahalaga sa akin ay ang Panginoon. Okay? At ang Panginoon po ba bigay ng burden, light. Magaan lang Magaan lang naman talaga ang buhay, Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden and burdened. Lahat kayong pagod. Kasi overload na po, Lumapit kayong lahat sa akin. Learn from me. Sabi ng Panginoon, nung pinalapit, learn from me, tuturo ko sa inyo. Ganito lang yan. Unload. Kung ano-ano kasi yung mga bagaheng ating kinarga sa ating buhay, kaya napagod na rin tayo. And I will give you rest. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28. For the yoke I will give you is easy. May enjoy natin yung life sa Panginoon kasi ang yoke na kanyang binibigay sa atin easy. Wow! And my burden is light, magaan. Gaan lang pala Ang sarap pala sa buhay Kasi natuto na po tayo. Ecclesiastes chapter 11 verse 10. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. For youth and vigor are meaningless. Alisin daw natin yung mga alalahanin. Yan po isa sa mga pinapa-unload sa atin ng Bible, sa ating puso. Mga troubles, sa ating sarili. Yan doon natin. Sabi ko nga po, matuto tayo magtiwala at magmahal sa Diyos. Lord, sa'yo na po ito, Panginoon, ng aking alalahanin. Ano pinag-alala mo? Finances. Ano pa? Health. Ano pa? Future. Ministry. Sarili. Lord, sa'yo na yan. Bitaw. Yung bitaw mo na yon, trust yun. Tapos, mamuhay ka na ng diretsyo. Andyan pa yan, pero binigay mo na sa Lord. Hindi agad maglalaho yun. Andyan pa yan. Pero process yun. Okay po? Lord, andito pa to, nakikita ko pa ang problema ko. Pero, ikaw na may hawak nito, Panginoon. Amen po? Yan, yun po yung pananampalataya na magpapakilos sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay, anong number na po tayo? Number 3. Share your burden. Yan, para magaan. Maghanap ka po ng mga taong pwede mong sharean. Huwag mong sarilinin yan, masisiraan ka niya ng bait. Lalo na pag mabigat na. Ang iba dyan, tumatalon sa building. Share your burden. Deuteronomy chapter 1. But how can I bear your problems and your burdens and your disputes all by myself? Sabi ng Bible, Paano ko ito mabibitbit ng aking sarili lang? Tingnan nyo yung next verse. Choose some wise, understanding, and respected men from each of your tribe, and I will set them over you. Pumili ka ng mga pwede mong sharean. Tiyakin mong wise, hindi marites. Yung matalino, yung discreet, pag
Pag shiner mo sa kanya ang problema mo, hanggang kanya lang. Yan yung mga wise. Understanding. Respected men. Ha? Pili kayo. Share your burdens. Pag medyo heavy na talaga, mabigat na, huwag mong susuluhin. I-share sa pinakamalapit sa puso mo. Proverbs 17 verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. May mga kaibigan tayo, no, na nagmamahal sa atin sa lahat ng oras. Hindi lang sa oras ng recess, pag may baon ka. Pati sa oras na wala kang baon. Yan ibig sabihin nun, ano, sa magaan tsaka sa mabigat na kalagayan. At all times. A friend loves at all times. A brother is born for adversity. May mga kapatid talaga na may tuturing na andyan sa panahon ng mga adversities. I-share natin sa kanila, makakagaan yun. Naranasan niyo ba yun? Yung nag-share ka lang sa kanya, wala naman siyang sinabi, wala rin siyang pinayo, nakinig lang siya, pero gumaan. Naranasan niyo yun? Yung naghanap kayo ng mga taong ganon. Po, nakakagaan yun. Pumili lang kayo ng pagkasabihan nyo. Hallelujah. 4. Get and receive help. Maraming pinanindigan talaga yung kanilang pride. Hindi na humingi ng tulong. Kahit na gumagapang na sa lusak. Ako po, na-appreciate ko yung mga tumatawag sa akin for help. Pastor! Help! Nakakagaan yun. Pupuntahan ko yan maski nasa malayong munisipyo. Kasi alam ko yung pakiramdam nun. Mag-unload talaga na mag-unload yun maski wala akong sasabihin. Magkakapilang ko sa harapan niya. Sige po, pour out, pour out, pour out, pour out. Okay na po. Gaan na. Ubus na yung kape, malamig na. Pray na kami. Konting counseling tsaka konting basbas. Naka-unload na eh. Ano ho? Get and receive help. Marami, hindi ko sila kailangan, papatunayan ko sa kanila na kaya ko mabuhay nang wala sila. Bukas, luluhod ang mga tala. Yan, kakapanood mo yan, ano ho? Ng teledrama, hindi ka na namuhay sa katotohanan na kailangan mo talaga ng tulong ng iba. Get and receive help. Tingnan mo si Job, sa Job 16 verse 20. My intercessor is my friend as my eyes pour out tears to God. Yung cry, kabigatan, umiiyak ka sa Panginoon pero mayroon kang isang intercessor, kaibigan. Yan, siyang namamagitan. Pwede mong hingahan, pwede mong hingian ng help. Isa, dalawang tao pwede na, wag na kayong maghanap ng maraming friends. Lahat ng friends mo sa Facebook, gusto mong sharean mo. Ilan na lahat yun? 5,000 lahat ng followers mo. Lahat yun, alam mo yung problema mo. Isa lang, dalawa, okay na. Pag hindi na kaya, ha? Pero pag kaya naman, itaas mo sa Panginoon, Lord, kayang-kaya pa naman. Pero pag medyo mabigat na, unload. I-share, ha? Marami diyang nagsarili, hindi alam talaga kung saan pupunta. Okay? Alam ko naman, may bibigay sa inyo at may binibigay sa inyo sa Lord na tao na malapit sa inyo. I-share mo sa kanila. Hindi ko na kaya. Ito na dapat kong gawin. Tama ba? Okay? Last. Seek God. Yan ang pinakamatindi. Ano ho? Pag may kabigatan po tayo, when you're down and troubled, seek God. Ano ho? Maghanap tayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin nawawala ang Lord, ha? Kaya tayo natin siya hinahanap. Hindi, ikaw ang naliligaw. Okay? Yun lang ibig sabihin ng seek God. Hanapin mo muli ang Panginoon, manumbalik ka muli sa Diyos. Okay? Psalms 121 verse 1 to 3. I lift up my eyes to the hills, where does my help comes from? Sabi ng psalmist, no? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. My help comes from the Lord. Yung ating tulong po manggagaling sa Diyos. At hindi niya napapayagan ang ating mga paa ay mag-slip, yung madupilas, mas tumble.
matisod o matumba. Okay? Nahihirapan tayo, nabibigatan, pero once na tayo po ilalapit sa Diyos, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Hindi siya natutulog, ang ating Panginoon. He watches over you. He watches over you. Napapanood ka ng Panginoon. Okay po? Ito po yung magandang balita. Napapanood ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. He watches over you. Hindi lingid sa Diyos ang iyong kalagayan. Okay? Kung tayo po ay nabibigatan dahil may mga problema tayo, may mga guilt kasi may mga mali tayong nagawa, repent. Repent. Humingi lang po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Yung repentance po, nakakagaan yun ng ating kalooban. Mararanasan natin yung fresh, new beginning na ibinibigay po ng ating Panginoon. Lalong lumalala yung aking kalagayan kapag sinarili ko lang. Lalo na kung may mali tayong ginawa, tapos yun ang nagbibigay sa atin ng pasanin. Repent. Repent. Confess your sin. Doon tayo makakapagsimula. Repent. Hindi po huli ang lahat. Buhay ka pa eh. Pwede ka pa magsimula. Okay? Next verse. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Durog-durog yung buto ko nung sinarili ko lang. Kasi araw at gabi, ang kamay mo, Panginoon, ay dumadagan sa akin. Bigat nun, ha? Kamay ng Diyos, nakadagan sa'yo. Mamatay na yata ako. Hindi ka talaga papahingahin ni Lord because God loves you. Kaya hindi ka tinatantanan ng Panginoon. Kasi mahal ka ng Diyos. Pag may mali kang ginawa, hahabulin ka ng Diyos. Hindi para parusahan, para pabalikin sa Kanya. Palapakan natin sandali ang Panginoon. Thank you, Jesus. When you turn to the left or to the right, my voice kang maririnig. This is the way. Walk in it. Next verse. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgive the guilt of my sin. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ginawa ko, in-acknowledge ko ang aking kasalanan. Yan po, number 1 naman dapat gawin. Kilalanin mo na may atraso ka sa Panginoon. And hindi ko na siya tatakpan. Did not cover up my iniquity. And I will confess my transgression. From that on, from that time, mapapalaya na tayo. Gagaan na ang buhay. Tumayo po tayo sa oras na ito. Worship natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Sa atin pong pagdalo sa gawaing ito ay pinalala lang sa atin ng Panginoon na normal na may troubles. Madalas may mga burdens, may mga pasanin, pero ito inyong gagawin. Ito inyong gagawin. Acknowledge na mayroon kang pasanin. Tapos, yung load limits natin, i-consider natin yun. Napaka-importante nun. Yung load limits. Okay po? Matthew 11:28. Ito pong invitation sa atin ng Panginoon. Come to me, all of you who are weary and burdened. Come to me, come to me. Come to me, and I will give you rest. I will give you rest. Kasi pag hindi na po tayo restful, stressful yan. Hindi na natin alam paano tayo gagalaw, paano tayo magsisimula, paano tayo aabot sa ating goal. Tuliro, ipaparalyze tayo ng mga bagay-bagay. Kailangan natin ng rest. Saan makukuha ang rest? Sa Panginoon. Come to me, all of you who are weary and burdened, sabi ng Panginoong Jesus, and I will give you rest. Hallelujah. Worship natin ang Panginoon, isang awit. Yes, Jesus, I give you praise. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all.
desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Hallelujah. Thank you, Jesus. I surrender. I wanna know you more. I wanna Sabihin natin sa Panginoon, I surrender, O Lord. I surrender. I surrender. Hallelujah. Thank you, Jesus. I wanna know you more. I want to know you, Lord. I wanna know you. I surrender, O Lord. I surrender. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito. Hinihingi ng mensahe ang ating personal na paglapit sa ating Panginoon. Lahat kayong nabibigatang lubha sa inyong pasanin, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, lumapit kayong lahat sa akin. Nasa akin ang kapahingahan. Nasa akin ang kasagutan. Nasa akin ang solusyon. Nasa akin ang provisyon. Nasa akin ang kagalingan. Nasa akin ang kapayapaan. Ako ang daan. Walang ibang paraan. Ako ang daan. Ako ang paraan. Ako rin ang katotohanan. Ako rin ang buhay. Buhay na magbibigay sa iyo. Buhay na magkakaroon ka isang bagong buhay. Personal po tayong lumapit sa ating Panginoon. Sa ating paglapit, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Lahat ng nabibigatang lupa, lahat ng may pasanin, sabihin po natin ang isang maikling panalangin na ito. Ama naming banal, Ama naming banal, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa inyo. lumalapit po ako sa inyo. Nais ko ng kapahingahan, Nais ko ng kapahingahan, solusyon, solusyon, at maayos na buhay. at maayos na buhay. Inaamin ko, O Diyos, Inaamin ko, Diyos, sa inyong harapan, sa inyong harapan, ang lahat ng aking mga kasalanan, ang lahat ng aking mga kasalanan, pagkukulang, pagkukulang, kalabisan. kalabisan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Kinikilala ko Kinikilala ko ang Panginoong Hesus ang Panginoong Jesus na namatay sa cross ng Kalbaryo na namatay sa cross ng Kalbaryo upang ako'y tubusin upang ako'y tubusin sa aking mga kasalanan, sa aking mga kasalanan, na nagbibigay sa akin ng pasanin na nagbibigay sa akin ng at pasanin, magkaroon ng kaligtasan. na magkaroon ng kaligtasan. Binubuksan ko Binubuksan ko ang aking puso. ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Hesus. Pumasok ka, Panginoong Jesus. Kinikilala kita Kinikilala kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at personal at personal na tagapagligtas. na tagapagligtas. Isinusuko ko sa iyo Isinusuko ang ko sa lahat-lahat sa akin, ang lahat-lahat sa ang aking problema, ang aking problema, alalahanin, alalahanin, dalahin, dalahin, pasanin. pasanin. Sa iyo ko ito pinagkakatiwala Sa iyo ko ito pinagkakatiwala sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, manatili tayo nakayuko at nakapikit. Nakataas po ang ating kamay bilang pagsuko sa ating Diyos. Lord God, we surrender everything to you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakakapag-pray ng katulad nito. At salamat sa pagkakataon, O Diyos, na nakalapit kami sa iyo, Panginoon.
Salamat sa church na ito, O Diyos, na ginawa mong tahanan, venue, upang kami po ay makarinig ng iyong salita at makilala ka pa namin, Panginoon, more and more. Palaguin niyo pong aming pananampalataya, O Diyos, at hayaan niyo kami mauhaw sa iyong presensya, sa iyong salita. Patuloy ka pa namin makilala, Panginoon. I-bless niyo po ang lahat, O Diyos, ng naririto, maging ang kasama namin online, Panginoon, at sa TV program, O Diyos. Meet all their needs, Father, according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat, O Diyos. We claim victory. We claim healing. We claim prosperity. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.